this was the price of diesel last year. And this is it now? And for millions of Filipinos, that means higher bills, expensive commutes. Cars are even going GTA mode. Tahanan diesel ang sasakyan nang matapos bigla na lang umalis ang motorista. And overall, a harder time to make a living. And this is me, a gasoline boy, who will not only fill up the gas tanks, but will give them for free. Hindi, kuya, sa'yo na to. Ako na bahala sa gas mo. We will not only look for a job this time, but provide opportunities to Filipino public utility vehicles in today's A Day in a Life. This is a day in a life. Trying on futures that might fit right. From screens to scrubs to suits and flights. A day in a life. We're taking our time. School needs a diploma. Life needs discarded. So this is the AZ Job Challenge. This is Roscoe Harvina, your handsome gasoline boy. Come on, you gotta at least give that to me. Sige na nga. Manglilibre naman eh. Uy! Hindi ba si Roscoe yun? Baka mabangga! But I don't think there's anything more important than asking them to subscribe. And we're putting so much effort in producing this video. So please, your support would really be appreciated. So subscribe! But before anything else, let's first understand why there's an increase in gasoline prices. The Philippines imports most of its oil, which means whatever happens globally, whether it's supply shortage, conflicts, or rising demand, we eventually feel it here too. And when fuel prices increase, it doesn't just affect people who drive, it affects transportation, deliveries, businesses, and ultimately the lives of millions of Filipinos. But while most of us notice it when you look at the price board, there are people who experience this reality every single day. And that's why I decided to become a gasoline boy for today. Episode 7, A Day in a Life of a Gasoline Boy. Personally, palagi ako nakakotse. And I understand it's a privilege, which I'm really grateful for. But today, we'll lose that privilege and spend the day without a car. Let's go. And this is gonna be a 2-kilometer walk in the heat to Roscoe University gas station. Kahapon fisherman, today gasoline boy. Ano ba to? Ba't ba tayo naglalakad? Chinito walkers na tayo, Moreno walkers na tayo, pare. Hi kuya, gasoline boy ako ngayon. Sa Sea Oil kuya. First day of work. Okay, let's go. We're currently nasa labas na ng village, walking to the gasoline station. 13-minute walk to. 1 kilometer lang naman so far. Pwede ba mag-tricycle na lang tayo papunta doon? Hindi. Experience talaga natin ang nararamdaman ng tao. No privileges. Haba nito ha? No privileges. Pero ito yung ginagawa ng magulang ko dati. Dati nga, maakyat pa sila sa bundok, maakyat sila sa river, akyat hindi swimming. Ayun na bro! Binisit ako ng tatay ko sa first day of work ko. Proud ka ba sa anak mo? Dapat lang. Yesterday, I was an architect. Today, I'm a gasoline boy. Let's go. Hi, Ma! Hello. Thank you sa pag-visit sa first day of work ko. Yeah. Good luck. Lakad pa lang yun. Hindi pa nag-start yung work natin. Now that we've arrived in the gas station, it's time for the professor of Roscoe University to learn the basics of gassing up. Let's go! Hello po, ate. I'm ready for my first day of work. Okay. No choice siya. Ate, pwede mo ba akong turuan kung paano mag-pump ng gas? Pwede. Siya magtuturo. Walang hiya. Bakit mo pinasa sa iba? Sige, tara. So ano to, ate? Ito po yung nozzle. Ito yung ginagamit natin para mag-gas tayo dito sa gas tank ng ating motorcycle. Sa gasoline natin, bali, tatlo yung produkto natin. Extreme 91, 95, tsaka 97. Paano ko malalaman kung 500 na yan? or 500. Automatic na kasi ito eh. 100, 200, 300. Pati gas pala to, tapos diesel nilagay mo. Yun. Yun. Bayad tayo. Okay, sige. Eh, kung ganun, try natin pagasan to. Ang motor ko. Sorry. Sorry po, nasira ko po. Kunin natin. Gasoline. Kahit 50 na. 50. Cash. Yes. Zero start po. 50 pesos, 50 extreme pesos. Ito na. Yes Ganyan lang? po. Apo. Dire-diretso lang? Paano kung sumobra? Yan, kung saan siya mag-stop. Yes po. Yan. Okay, ngayon. Tapos, tatlong pitik po pagkatapos. Maling pitik po ata. Bali, kukunin niyo yung ganyan. nasa middle. Tapos pitikin niyo ng tatlo. Tapos, bagay ka na. Yes po. Ano pong mode of payment niyo, ma'am? Cash po. Oh, sige, bayaran mo na po. Ito. May ganyan pala tayong gasoline boy. Sige, bayaran mo na po, ate. Dito tayo sa cashier ngayon. Paano yung process ng pag-transact? Ganito po. Pipindutin lang po. Tapos,
So, biglang may pumapasok lang na pera na gano'n. Ayos. Ito na po resibo mo. Thank you po. Ayun bayan. Ay, yung bayad. Bakit talaga yung bayad? Now that we've finished learning, it's time to time in and work. Sakto, we have our first customer to practice on. Pwede bang ako gumawa niyan? Yes po. So, natapon ko. Natapon. Normal ba yun? Minsan nagkakaganon talaga. Thank you. Sorry. Nasira po. Sorry po Sorry po. Parang hirap pa maging gasoline boy. Teka, trabaho ko yan. Teka lang saan yung gasoline. Dito kataguan mo ako. Ano po yung ano? Ito 100. Akin na yan. So, hilahin ko to. Yes. Sorry po, first day. Oo, bago po. Okay na. Kaya ko na kuya. Okay, naya ko. Bago din. They said that was normal. Para hindi siya matapon pala, nakalimutan. Oo nga. Bali nakaganyan pala. Tapos twist ng ganyan. Sa susunod, ako bahala dyan. Sorry ate ha, tense ako eh. Hard nakaka-spill tayo eh. And I think that's normal. Pero imagine mo kung mapaso ka talaga. And overall, it's hot. Tutuloy lang namin yung work namin. Aaralin ko muna talaga kung paano maging gasoline boy. Parang gumagaling na ako. May natapon pa rin isa. Sorry po. Yeah, I know. I'm getting better, bro. I may not be the best at it now, but after getting a hang of it just a little, I started to get to know their regular customers. Kumusta po biyahe? Ganun pa. Magkano yung ginagas mo? Sa maghapon, 1.6. Maghapon na yung 1.6? Kulang pa. Magkano gagas mo? 800 lang. So 800 yung igagas mo. Tapos, May 300 na tira. so ganyan kaapektado yung mga jeepney driver. Kayo yung nagpapagas kuya? Magkano full tank mo? Hindi na pupultang kasi mahal eh. Kulang yung pagpultang natin eh. Hindi ko na mga 3,000? Tapos isang araw, magkano kita? 500. Sagad na to? 60. Magkano isang litro to? So hanap buhay mo to? Ito nga nabuhay. Bro, alam mo ba, pumasok siya, 65 pesos lang. Tingnan mo magkano yung isang litro. But hindi siya mabot 1 liter. 65 lang, para kang makapunta doon. Tapos sagad na yung gas niya, zero na. And with every conversation, I just kept getting more and more awa. Libre na nga yung bibigay ko next time, walang hiyang yan. I wanted to help them so badly. Awa na naman ako mag-hiya. And it wasn't until I talked to this one Grab driver that I hit a breaking point. Natututagan po. Salamat po. Pugi daw ako. Bro, libre ko to. Saan ka ba papunta? Kamusta naman yung gas? Paano siya nakaka-affect? Siyempre, nabawasan yung kita. Malaking bagay yan, yung 500 pesos na nawala sa amin. Siyempre, pangbigas na. Bayad na? Okay na. Okay po. Sige po. Ingat ka po. Okay, bye-bye. Sige po. Hirap naman hindi tiisin yun. Parang gusto ko kunin yung resibo, Cash. bigay ko yung Dito 1 ko po sa kanya. tayo. What May if? disc. Saan yung tapos? Sana, umagis na. And even though it'll mean it'll be taken off my paycheck, that's where I decided to surprise some drivers. Nagmamadali ka po? Natututo pa po ako eh. First day of work eh. Bagay sa'yo eh. Bakit po? Ay, gwapo ka eh. 100. Libre na po yan. Gusto mo full tank na rin natin? Oh, mas maganda. Kumusta naman yung gas price? Mahina na yung kita, malakas pa sa sila. Okay. Abutin na ito ng mga 5 araw. Palahin ka. Salamat po. Basta biyahe. Ay, isang alis pa lang. Isang biyahe pa lang, pagod ka na. Hindi, kuya, sa'yo na to. Ako na bahala sa gas mo. Magkano ba full tank na to? Baka abutin na dito to. O, sa'yo na to, kuya. Ako na bahala sa gas mo. Oo nga! Full tank na natin. Sigurado? Nakirata kayo eh. Hindi mo lang, follow kita. Oh, subscribe ka na lang sa akin sa YouTube ko, kuya. Kayo rin, mag-subscribe na rin. There were also people who didn't believe that I was actually working here. Hello! I'm your new gasoline boy. Wow. First day sa work po. Parang ikaw ang may-ari ng gasolinahan, boss. Hindi po! Napagwapo mo, boss. Tatayo ka sa... Bakit? Tingin mo pa ganun ako kayaman? Oo naman. Hindi ah! Mura mo. Tama, parang hindi ka nga naarawan. Moreno po ako. Parang mayaman ka rin eh. Po kami lahat. Di ba yung mga nag-aanong yayaman? Tingnan mo. Ito mukhang mayaman oh. Mestizo pare. Sorry, medyo matagal-tagal. Nagmamadali po kayo? Gawin ko libre ko na rin sila. Basta ka lang makita reaction. Okay po. Up. What if libre na lang po? Wow! Libre na po. Ako bahala sa'yo. Para po makatulong sa kita niyo. Mahirap na buhay ngayon. Ingat ka po sa bahay. Ako na bahala sa inyo. Ako na dito. Ingat ka po. But what really hit my heart the most was this tricycle driver regular customer. Nangyari sa tama, boss. Yun na 50. Magkano ba full tank mo? Sado ka na. O, full tank na natin. Gusto ng tayo pera. Ako na bahala sa'yo. Talaga? Wish ko yan. Okay lang. Oo naman, boss. Ako bahala sa'yo. Ginamit ka ba talaga ng Panginoon? Baka katulad ka
Yun yung goal kasi kuya eh. Blessing your pockets for other people. Dami nito ah! Empty ka! Ako, first time ko, pero may makapalit. Ang laking karawagan sa akin yan. Minsan dito ako natutulog yan. Kailangan ko rin maghanap buhay. Dahil pag di ako naghanap buhay, nagutom ako. Ngayon ko lang naranasan na. Totoo pala talaga. Kailanman wala akong yung binigyan ako. Oo, mga pero paghihirapan ko isang bagay. Diba sabi nga, hanggat maaari, mas masarap mag-bake kesa ikaw bigyan. Pero kung Tama naman. bibigyan ka naman na tao sa puso mo, ba't hindi mo tanggapin, di ba? Ito tulong to, mga anak pa to. Sa ibang Tama. tao. Sige, kuya. Sana po nakatulong kami, boss. Ano ba to? Pandagdag lang naman sa'yo kuya. Sana sir, parang hindi lang ako. Parang sir, papangako sa iyo sir na hindi man ako makatulong sa iyo. Kasi magkakaya ko makatulong. God bless sir. Tapin mo kuya. Pipili po ako na yung sir, boss, ito, papajilis ako mama ko. Pati mama ko, makakatikim na rin ko ng blessing. Ingat po kuya. Salamat. Ingat po. Natutulog yun? Diyan, minsan, kasama nung misis niya. Nakikiusap siya sa amin na baka pwedeng tulog kasi kawawa kasi. Kaya pinagbibigyan namin. Kaysa naman mamaya dyan sa gilid ay biglang saksakin, di ba? Eh dito naman safety, marami naman kami dito. Dito rin naman talaga siya nagpapagas. Dito lagi, araw-araw yan. Kita mo kanina, witness naman kayo ilang beses yan, 50, 50, 50. Kasi minsan, pangkain daw, ganyan. Titipid-tipid siya. Kasi dalawa silang kumakain ata eh. Siyempre, papadala pa daw sa anak. Hindi, originally, pagas niya lang 50 pesos. Tapos yung 600 na yun, big deal na yun. Napaiyak siya. And if you look at it in perspective, hindi pa yung pang araw-araw natin eh. Pero for them, yun na yung parang naging way nila makabawi sa income lang nila. Like, Exactly. Malaki na yung 50 pesos sa kanila. Oh, That's bro. why to them, ang laki na ng 15K a month. And parang privilege na makapasok sa corporate world. But in reality, pati yun, konti lang eh. So parang there are really levels to it na hindi mo nakikita kung gaano ka-privileged unless you also understand kung ano yung way of life ng iba't ibang tao. And it surprises me with that amount of 600. Pang 1 week niya na yun. Meaning, yung 1 week niya na bumabiyahe siya, income na lang yun na makakatulong sa kanya. Si Kuya yun, specifically, wala din siyang bahay. Bahay niya, yung tricycle niya. There are levels to it, man. Hindi ko sinasabing dito sila. But to them, stable income is okay na. Pero tayo, we're taught na whatever meron kang stable income, pwede mo pa yan pagatuin. And to be able to dream ng ganun, makikita mo how much of a privilege it is to be able to dream. Ako, honestly, hindi ko siya nakikita before. Kasi given lang siya, nasa harap mo eh. You think it's normal eh. Pero in reality, hindi mo mapapansin lahat ng mga tao sa paligid mo eh. To others, sinisweldo naman nila yung 600. Pero to others, yung 600, papapaiyak na sila kasi kita na nila yun buong week. And may mga taong ganun. With just the number of 600, iba't ibang perspective na yung Oo. pwedeng mo makuha. I think we should do more. We should help out more. I agree, bro. And with that, Roscoe University gas station is now open for business! Woohoo! Pero wait, how do we get customers? Free gas! First customer! Free gas! Pasok ka dito! Para sa kita, para yumaman tayo. Para sa Roscoe University, mag-apply ka na. Sir, salamat, sir! Oo naman, kuya. And as word kept spreading, more and more people came to get their free gas. Mag-hi ka sa vlog ko, kuya. Hello, salamat sa Sioy! Sa akin! Ako yung nagbayad! Ako yung nagbayad! Malaki. Maraming salamat sa iyo, pare. Kuya, may password to eh. Pogi. Ay! Bilis na! Dobrehin mo! Hi po! Thank you very much! Thank you po. Roscoe po. Hindi ako tatakbong politiko. Tadyang gusto ko lang magpasaya. Grabe yung pila natin. Lala! And progressively, naging hectic. And soon enough, the gasoline station looked like this! Grabe, ang dami na. That's crazy. Sorry po sa traffic, ha? Walang problema yun. Salamat sa inyo. Oo naman, kailangan natin lahat yan. Then I put the skills I learned in Roscoe University gas station to use. Ayos, diba gasoline boy tayo ngayon, bro? Pasada na ba ito sa'yo? Okay na, okay. I-rate mo po yung performance ko pagkatapos, ha? Salamat, ha? Oo naman, kuya. And I also wanted to play around with it. I gave incentives to people who subscribe. Hi po, parang familiar ka. Nakita na kita. Oo nga, no! Ako bahala sa'yo. Baka mo ako sa... Baka po kasi nakapalo ako sa'yo eh. Yan ang gusto ko! Nakafollow nga! Kuya, at dahil nakafollow ka, meron kang 1,000 pesos. Apart sa 1,000, 1,000 din gas pa dyan. Iikot na ako, ha? Sige, kuya, ingat. Ay, kita ako vlog ko eh. 250. 500 na para sa'yo. Ayun! Dahil nakafollow ka. Ang dami nang pwedeng mag-commute na Roscoe University students, pare. Kuya, kamusta ka? Okay naman kaya, salamat sa libreng gas. Malaking tulong ba yung libreng gas? Siyempre, manang pangalatingan.
thank you. Salamat, maraming tulong to, Brad. Maraming salamat po. Sana makatulong, kuya. And as we kept going, eventually, the gas we were giving out ran out. What we didn't expect is that our good gesture to serve the community would have another side to it. Thank you sa vlogger niya. Thank you Ipagas kami po sa libre nyo. Makakalaw nyo libre. Sana lahat naman. Tumigil kami sa pamasada. Kailangan daw natin umalis para daw mawala. Kailan yung nagpagas? Mga 280 siguro, something, or 300, ganyan. John, what's your lesson? Life is certainly unfair. Honestly, kasi po, when we made this plan or this video, we were just trying to give it out to jeepney drivers po, tricycle, and if kaya makasingit yung mga grab, ganun. Yun po yung tinatry namin i-target. But then, madami po mga, of course, mga single riders, mga other people na hindi pasok sa category na gusto naming tulungan. Tapos, wala, nagagalit na. Honestly, well, the thing is kasi, gets ko naman, like a lot of us are affected by the gas. Tapos, syempre, if there's an opportunity na may free, i-grab natin yun. That's the reality. Everybody needs. We're just really trying to help. But at the same time, we do apologize if hindi lahat nabigyan namin. Alright, now that we finished our gasoline adventure, it's time for a mandatory Roscoe University Community Shoutout. It was originally called Pathfinders, pero parang mas gusto ko magkaroon ng sarili kong school. It also aligns with the whole vision mission ng school. So, yung gagawin natin dito is to help out the community. We're gonna shout out Agustino para sa Tao Volunteer Movement, a student-led organization from the University of San Agustin dedicated to community service and social advocacy programs. So if you guys have time, check it out so that we can all help the community. Back to the video. And for me as well, maybe meron kayong suggestions for letter H. Pwede tayong host, harvester, heartthrob. Katulad nitong cameraman ko. So comment down below yung gusto nyong community and yung suggestions nyo for letter H. Nakakagulat ka naman. Takas na! Okay, finally time to pay. Alright, thank you so much po. Now that we've paid, it's time for the job ranking. And personally, it was tough. Dumating kami 7, tapos natapos kami 6:30. We were standing in the heat for a while. It was pretty cool learning how to pump gas, meeting people, especially yung giving away part. Although medyo nagka-problem, it was still fun. At the end of the day, the goal was to give opportunities to more Filipinos. And by giving away free gas, I think nagawa naman natin tsaka at paano. I'd like to make a revision. Tataas natin si Architect sa Fisherman, and then tataas natin si Gasoline Boy in between Architect and Fisherman. But I think it's time to talk to sila ate. Ba't kayo nakulong? Dahil naglibre kayo ng gas. Kaya pagapakan natin tayo lahat. At dahil dyan, i-interviewin ko yung mga mahihiyain. First question, anong nararamdaman niyo sa increase ng gas? Sa akin, dumami yung kargahan. Kasi yung bumaba pa yung kargahan, di kami dinadumog ng mga jeepney, tricycle, mga kotse. Kinabukasan tumas na yung gas. Doon sila, nagpanic buying sila. Okay, pero na ngayon na mas mataas yung gas, mas kumukonti ba yung mga nagpapagas? Or tuloy pa rin? Tuloy pa din, madaming Bakit? Mas nangingibabaw kasi sa kanila yung pangangailangan. Pero kita-wise, mas maraming hindi kumikita dahil mas mahal yung gas. Lalo na sa mga jeep. Kahit konti lang po yung mauwi, basta may mauwi sila. Ngayon na mas tumataas yung gas prices, may mga gasoline boys ba or girl staff na nawawalan ng trabaho dahil baka may mga hindi na nagkukotse, may mga hindi na nagpa-public transport masyado. Ganun ba? Ay, Hindi naman po. Hindi naman nawawalan ng iba. Pero nung time na nagkakaubusan, so kailangan mag-cut din ni may-ari or company ng tao. Ano nangyayari yun? Nagkakat ng tao? Sa nababalitaan din namin sa ibang gas station na gano'n. Nangyayari na siya. Kailangan nilang na mag-cut kasi hindi naman pwede na maraming tauhan tapos wala namang ginagawa. Exactly. Kita nga. So mas hindi kumikita yung mga gas stations Yes, kaya- dahil sa increase din ng gas. Yes. Kaya swerte din namin na kahit man nawalan, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho namin. At least naalaga pa rin kayo. That's nice. That's really nice. Okay, so kayo ang nagpapagas, di ba? Pero kayo rin mismo, citizens din naman kayo. So, kayo ba, paano kayo na-aapektuhan ng increase ng prices, ng gasoline? Paano ba kayo pupunta dito? Gastusin nyo, mas mahal ba? Ganun. Yes. Kasi especially ako, may motorcycle ako. Yun yung gamit ko pang commute papunta dito. Bali dati, yung full tank ko nasa 210 lang. Nung nag-increase siya, yung dire-diretso yung bulusok, parang nag-times 2, nag-400 ano ako 408.
Big deal yun, ha? Yes, dapat yung 200 ko, good for 1 week. Nako-consume ko siya, minsan higit pa. Ngayon, parang gusto ko na rin sumakay na lang din ng jeep kaysa sa mag-drive. Ito medyo mas personal siya. If binigyan kayo ng opportunity, i-pursue yung pangarap nyo, ano yung pangarap nyo? Dati gusto ko talagang magiging siban. Seaman! Pero di natin alam kung anong papalarin ng Panginoong Isus. Gusto mo maging seaman? May kilala ako. Sinang loloko. Seaman, ikaw yun! Seaman niloloko to! Ikaw? Bale, ako, ang pangarap ko talaga, magmula nung una pa lang, gusto ko magka-business, ganyan. Kasi di naman pwedeng habang buhay na trabahante tayo, di ba? Kailangan din tayo din makatulong din sa mga kapwa natin Pilipino. Pagpalain din tayo ng Diyos. Ako naman po, business din. Kasi nag-try naman ako mag-business. Hindi ko pa yata panahon. Kaya tinigil ko muna. Kaya bumalik ako sa dating ginagawian kong gasolinahan talaga. Ipon-ipon muna, no? Opo. Well, sa akin naman po kasi Illegal? hindi. Medyo mataas nga lang kasi Unang masama sa mataas mangarap. Tayo lahat kaya natin i-achieve yan. since gusto ko po talaga maging isang electrical engineering. So, dahil po sa, syempre, wala masyadong kaya pamilya. Kaya doon na lang ako sa kurso na parang libre lang po, which is the fisheries po. I mean, at the end of the day, hindi naman masama mangarap, di ba? Libre mangarap. Pero posible mo rin ma-achieve yung pangarap mo. Yes. Kailangan mo lang talaga i-figure out. Kaya mag-enroll kayo sa Roscoe Harvenia University. Yeah! Walang tuition fee. Oo. Enroll kayo. Malalaman nyo kung paano kumita ng pera ng tama. Hindi illegal Hindi illegal. Ikaw, Rosco, na-experience mo na yung trabaho namin as gasoline staff. Gusto mo bang maging gasoline staff? Welcome back to the Office of Fate, Roscoe, the place where you'll decide the profession you'll pursue. You were supposed to become a gasoline boy, but you ended up paying for the PUV driver's gas. Why'd you do it? Take me through it. Well, initially, I wanted to become a gasoline boy because of the ongoing gas crisis. But as I went on from working, I realized that the jobs of these PUV drivers depended on gas. And with it increasing means less income for not only the drivers, but their families. That's why I decided to help, not just for the drivers, but to be an example for people who have the means to give. Like, think about it, gasoline boys do not only fill up their gas tanks, but they provide the means to the PUV drivers to give opportunity to their passengers. But for me, I want to continue working hard so that God can use my pockets to bless others.